Check. Hello, sound check. Rinig mo ba? Ayun, yun. Praise God. Pwede bang balakbakan natin ulit ang ating Panginoon? Praise God. Maraming salamat po. Nung last Thursday po ang topic natin, sino nakakaalala? First topic. Yes, eternal life. So, yun po ay lesson 1. Yung pinakaunang lesson po dun sa level 1. Pero ito pong itatopic natin, dahil advance tayo mag-isip, lesson 13 agad. So, ganun tayo. Actually, hindi naman chronologically or hindi sequential yun na may prerequisite yung lesson 1 para mag-proceed ang lesson 2. Hindi naman. Actually, kahit naman ano yung simulan mo doon, okay naman, kaya naman. So, ang napili ko pong topic is God's not guilty. Nakikita nyo ba ng buo? Ayun lang. Dito, no? Sinakita ng buo, no? God's not guilty. So, hindi po guilty ang ating Panginoon. Amen? Makikita natin kung sa anong part po siya hindi guilty. Pag sinabi man natin guilty, anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin pag sinabi natin guilty? Ano na? May kasalanan. Ibig sabihin, pwedeng ina-admit niya. Either i-admit man niya o hindi, pero kung siya ay guilty, ibig sabihin, napatunayan, tama. Napatunayan na siya ay may sala. Katulad ng sa hukom, no? Sa korte. So, sasabihin guilty ka kapag napatunayan yung kaso mo na ikaw ay approved talaga na ikaw talaga yung nag-commit nun. Pero kapag hindi pa, ang tawag dun ay not guilty. Galing. So, not guilty. So, mamaya, hinihikayat ko po kayo na makinig kasi mamaya may quiz tayo mamaya. At yung mga sagot ninyo, magpa-flash dito. So, kailangan ko ng cellphone ninyo mamaya ng may internet. So, kung wala kayo internet at yung katabi nyo meron, maki-hotspot kayo. Bubuksan ko rin yung internet ko mamaya para pwede kayong makikonnect. Okay ba yan? So, magpa-flash po dito yung sagot ninyo, ha? Real time po yan. Kapag pindit nyo ng submit, magpa-flash po agad yan. Ganun na tayo ka-high-tech ngayon. Sige po, tuloy natin. God's not guilty. Ang sabi ng ilan, ang lahat daw ng bagay ay nakokontrol ng Panginoon. Tama naman talaga actually. Ang lahat ng bagay ay maaring sa pag-iisip ng tao, sa kanyang kapasidad na maarok yung kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Totoo, pwede nating sabihin na God controls everything. Kaya niyang i-control ang lahat. Pero alam niyo ba sa Biblia, may mga bagay na hindi kontrol na ng Panginoon. Katulad po ng ano? Yun. Diba? Sabi ni CJ, nakita ko yung ganun siya, will or free will, kalayaan sa pagpili. Tama? Hindi yun, ang galing ng Lord, hindi yun pinanghihimasukan ng Panginoon na i-invade yung ating pagpili. Kaya nga may nagsabi na ang grace daw, ang Grace Church daw, alam na daw ng Panginoon kung sino daw yung maniniwala sa Kanya at hindi maniniwala. Although alam naman talaga, kasi God is all-knowing. God is omniscient, means all-knowing God. Kaya niyang i-arok lahat. Kahit hindi pa nangyayari, tama? Alam niyang hindi ka tatanggap. Alam niyang tatanggap ka. Pero hindi ibig sabihin nun, tinawag ko si Joshua para maging Kristiyano at yung iba hindi. Hindi ganun ang ibig sabihin. Saan po nag-base? Base sa pagpili niya. Now, napapatunayan ba nating totoo na God controls everything? Actually, at some point, possible hindi. Kasi nga, yung ating paraan ng pagpipili, hindi na po yun control ng Panginoon. Tama? Huwag po kayong mamimislead ha, huwag kayong malilihis, kasi medyo controversial ang ating topic, no? Kasi, baka mamisinterpret ng iba na, si Brother Resty, minamaliit ang Panginoon, no? Hindi kayang kontrolin ng lahat. So, eto na.
Next. So, ganyan lang tayo. Ang mga slide natin na simple keywords. Even unbelievers believes it. Kahit yung mga unbelievers naniniwala na kayang kontrolin, no? Ang lahat ng bagay. Kahit itanong mo yan, kahit itanong mo sa iba. Ang sabi pa nga ng iba, sa sobrang paniniwala nila na God controls everything, kahit yung sakit na dinanas ng kanyang anak ay bigay daw ng Diyos. Imagine. Agree ba kayo na ang sakit ay bigay ng Diyos? Sabi nga nila, Pastor, yung pangit hindi yan galing sa Panginoon. Amen? Kaya kung yung asawa natin, pangit, hindi galing sa Panginoon yan. Oh, grabe. Hindi, ang gusto kong sabihin, pag sinabi kasing pangit, hindi lang to natatapos sa physical appearance eh. Marami. At huwag na nating isa-isahin, baka may masakta. I mean, yung pangit, hindi talaga galing sa Panginoon. Napakasimpleng theology na when it comes to God, laging maganda. Pag sinabing good, God, katulad ng napag-aral natin, God is God. Our God is good. God is God. Ganun lang talaga siya. Hindi na siya lumalagpas doon. Basta pag-usapang good, matik yan. God yan. Parang ganun, di ba? At kapag hindi good or bad, matik yan, hindi siya yan. Amen? Yung another part yun, evil. Di ba? So ganito yan eh. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi mo inaako na anak ka ng Diyos, kaninong anak ka? Di ba? Tinanong ka ngayon, are you the son of God? Sabihin mo sa sarili mo, yes, anak ka ng Diyos. Pero iba, pag tinanong mo, anak ka ba ng Diyos? Magda-doubt, sabihin hindi. O ngayon, kaninong anak ka? Gugustuhin mo na anak ka ng evil, anak ka ng demonyo? Parang gano'n, di ba? So gano'n lang, napakasimple lang ng konseptong yan. Huwag na natin pakomplikaduhin. It's between the good and the evil. 100%, kailangan sure ka. Hindi yung dun ka lang sa sakto lang. Walang neutral, no? Ang lukewarm ay sinusukan ng Diyos. Next. But Bible contradicts. Yun nga. Ikino-contradicts ng Bible yung about sa God controls everything. How? Next. Sa James chapter 1:13 verse hanggang 17. 1 chapter 13 verse 1. Oh, tama. Chapter 1, verse 13 to 17. Let no man say, when he is tempted, walang sino man na kapag siya ay natutokso, I am tempted of God. Ang Diyos daw ang nagtempt sa kanya. Walang sino man. Kasi never kang itetempt ng Diyos. Amen? Kasi sa Bible, sino bang nagtempt kay Jesus? Si God ba? Hindi. Evil. Diba? Pero kung yung mga bumubulong sa inyo, may naniniwala ba dito sa mga bulong? May bumulong sa akin na ay identify ninyo ha, kasi baka ang bulong na yun ay hindi para galing sa Panginoon. Identify natin. For God cannot be tempted with evil. Bakit? Bakit hindi siya natitempt? Siyempre higher being siya. Yung evil nandito, paano siya matitempt? Under niya nga yan. Neither tempted he any man. Hindi man lang kayang tuksohin o kayang linlangin ng tao. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then, when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Ang lalim ng kay JB, no? Basahin nga natin sa Pwede bang pa-flash ako saya ng yung sa MBB niya na version? Kaya ba? I-multitask. Sige. Yan. Let no one say, when he is tempted, I am tempted, for God cannot be tempted. Next mo. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire. So, ito po ay saan? Nakadepende kanino? It's our desires and entice. Next. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. Ito na nga, kung itong pagnanasang ito ay parang conceive, no? Yung parang, anong term niya sa Tagalog? Nalimutan ko. Pinaglihi, no?
At nagbunga ng kasalanan, ano? When it is full grown, brings forth death. Ito na nga yun, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yun na nga yun, di ba? At ang buti na lang, dumating si Jesus, ang walang hanggang handog niya ay buhay na walang hanggan. Next. Do not be conceived, my beloved brethren, and last verse, 17, every good gift, eto na, every good gift and every perfect gift is from above alone. Napakasimple, no? Napakasimple ng Bible, hindi komplikado. And comes down from the Father of lights, in whom there is no variation of shadow of turning. Napakasimple. Lahat ng every good gifts and perfect gift is from above. Next natin dun sa presentation. So, vice versa, in every bad gift and in imperfect gift, hindi yun sa God. Hindi sa ating Panginoon. God is the author of good things. Amen? Siya po talagang author ng good things. Siya po ang lahat ng may kagagawan kung bakit ka pinapagaling sa iyong karamdaman. Naniniwala ba kayo na si Jesus ang nagbibigay ng sakit? Yun. Alam niyo po dati, nung wala pa ako sa Grace, yung sakit para sa akin is a challenge. Is parang ibibigay sa iyo ng Panginoon para ma-challenge ka sa buhay. Yun ang dati kong paniniwala about the sickness, kahirapan, mga ganun. Pero nung naunawaan ko yung grace, alam niyo mga kapatid, may stand na ako na hindi nanggagaling sa Panginoon. Tama? Ang sakit at karamdaman. Hindi talaga. Kasi nga, good gift and perfect gift ay galing lamang sa Kanya. So, mapapabulaanan ng Biblia at sinabi niya dun sa verse na yon kung nanggagaling sa Kanya ang sakit at karamdaman. So, saan galing to? So, either galing ito pwede, saan? By our nature. Ang nature kasi natin ay nakukorap. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, ito ay madidecay, galing tayo sa alabok, babalik din tayo sa alabok. So, ganun. Corruptible yung itong physical. Pero kapag nakasama na natin ang Panginoon, incorruptible na yon. Ibig sabihin, hindi na ito nasisira. Hindi na ito nagkakasala. No? So, dahil nga sa nature natin, and that's the reason kung bakit tayo nagkakasakit. Amen? Ano ang hindi mo mapipigilan sa mundo? Anong bagay ang hindi mo mapipigilan sa mundo? Actually, meron daw 3. Una, time. The oras. Hindi mo mapipigilan yan. Kahit anong yaman mo, hindi ka makabibili ng oras. Tama? Pangalawa, ano? Sino makakahula ng pangalawa? Okay. Kamatayan. Lahat tayo patungong kamatayan. Parang pangit, no? Lahat tayo, ang hangganan natin ay kamatayan lang. Ito itong physical. Pero ang umunawa at nakinig at tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, may episode pa. Next episode, ang ganda na. Endless na. Wala nang hanggan. So, ganun. Ang natural being natin ay nakukurap, nagkakasakit, nagkakasala dito sa mundong to. So, hindi talaga malabo na maranasan natin ang kahirapan, ang sakit karamdaman. Next. Ito po, John 10:10. Sino kabisado po nito? Bibigyan natin tuloy ng 1,000. Napasubo. John 10:10. Naparito ang magnanakaw para ano? Para magnakaw. Katulad ng topic natin last time. Para magnakaw. Para ano? Para pumatay. At para mangwasak. Para magnakaw. Para pumatay at para magwasak. Kanino daw galing ang magnanakaw? Sining tinutukoy na magnanakaw? It's evil, no? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Hindi lang basta buhay yung magkakaroon tayo, kundi magkakaroon ng buhay na ganap, kasiya-siya, sagana. No? Yung buhay na hindi lang sakto lang, kundi blessed
ng ating Panginoon. Amen? Next. Simply, if it's good, it's from God. If it's bad, it's a devil. Ang sakit, galing sa devil. Ang kaligtasan, paggaling, galing sa Panginoon. Ang kahirapan, galing sa evil. Ang kasaganahan at kapanatagan sa buhay, kapayapaan, galing sa Panginoon. As simple as that. Next. James 4:7, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Sino nga po, Pastor, yung tinakbuhan niya yung asawa kasi tinutokso siya? Joseph the Dreamer, tama po, no? Tinakbuhan niya. Ganun po yung tinatawag na resist. Tinakbuhan niya yung babae. Actually, nidescribe po sa Bible, Pastor, no, na ang katangian po noon hindi naman pangit or hindi naman tawag dito? Paano ko ba euphoria? Euphemismo ang pangit. Paano ba? Hindi uso ang muka. Ganun, siguro ganun. O hindi sobrang kaaya-aya sa paningin siguro ng marami. Ganun. Hindi naman ganun yung di ba, Pastor? Actually, maganda yun eh. Pero anong ginawa ni Joseph? Tinakbuhan niya. Ganun po yung pagre-resist the devil. Hindi po yung ganito, yung parang resist the devil, di nga, nandun ka pa rin. Hanggang sa tinutokso ka na, hanggang sa napadala ka na. Hindi ganun ang resist. Ang resist, kung hanggat maaari, ay kaya mong takbuhan mo. Diba? Kasi ang sabi doon, palay na eh. Tutukain na lang ng manok eh. Parang ganun daw yung term nila eh. O, bakit ano ka pa, diba? Ano po, Nay? Palay lumalapit sa manok. Iyon, palay na nga yung lumalapit sa manok. Bakit hindi pa tukain, di ba? Dapat yung palay, tumatakbo sa manok. Pwede ba? Ito po, may isa akong magandang illustration sa inyo pagdating sa resisting. Next po. The word resist means to actively fight against. Hindi lang basta i-resist mo, titiisin mo na wag gawin, kundi actively, kundi may maganda kang gagawing step para against doon, labanan yun. No? Actually, yung sinabi ng kanta na, labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa ating Actually, hindi mo lang malalabanan. Hindi lang sapat yung paglaban lang. Ano kailangan mo? Resist, iwasan mo, takbuhan mo. Kasi ganito, ang concept kasi ng labanan at takbuhan magkaiba. Pag sinabing labanan, grinab mo pa eh. No? Yung tukso, grinab mo pa, nilalabanan mo lang. Dahil marupok ang tao, nagfi-fail. Tama? Ibang-iba sa word na actively fight against, layuan, takbuhan. Pag nandiyan yung tukso, takbo na agad. Wala nang chance na labanan. Amen? Ganun po yun. At ito po, yung kwento natin. Yan. Minsan, maglalakbay, papuntang Palawan, si Joshua at si Queenie. So, naiwan yung kanilang aso. So, yan. Meron kasi silang asong si Twinkie. Tsaka si Worky. Si Worky na nga lang kasi hirap ni Twinkie. Si Worky. So, bago sila umalis ng bahay nila papuntang Palawan, so, aalis na sila. Susunduin na sila nung sasakyan, nung bus, no? Nangyari, sabay silang umakyat, si Worky humabol. Humabol siya. Tapos hanggang sa nakasakay na nga si Queenie at si Joshua. Tapos, hindi pa rin umaalis si Worky, nandun pa rin, naghihintay. Pero nakasakay na yung dalawa sa bus. Naghihintay pa rin, ang cute. Chihuahua yan, di ba? Shih Tzu pala. Chihuahua. Malaki nga pala yung mata nun. Si Chihuahua, nakakaawa. Si Chihuahua no? Shih Tzu pala yun. So, habang naghihintay, ang sabi ni Queenie, Worky, go back. Sige na, balik na. Tapos si Worky, nag-weave nagwawag yung buntot. Di ba? Nagwawag yung buntot kasi nga, aliw na aliw sa pagkakasabi ng kanyang among si Queenie na, Worky, balik ka na doon, sige na. Pero ang cute pa rin, gumaganon-ganon. Di ba?
Si Joshua, ayaw mong bumalik eh. Sabi ni Joshua, Worky! Go back! Biglang tumakbo. Anong natutunan natin doon? Huwag mag-aalaga ng aso. Hindi. Ang natutunan natin doon, magkaiba po sila ng approach. Actually, ang pagre-rebuke sa kung anumang gawa ng kasamaan, ng evil, ay hindi katulad ng ginawa ni Queenie. Lord, pagilingin mo po ako sa sakit at karamdaman ko. Para kang beggar. Hindi ka nagmamakaawa sa Panginoon. Ano bang status mo sa Panginoon? Anak ka ng Diyos. Bakit nagmamakaawa ka? Hindi mo kailangan magmakaawa. Tama? Pag si Jude ba humihingi kay pastor, nagmamakaawa ka ba, Jude? Lumulod. Pero iba yun eh. Hindi naman eh. I mean kasi, ang konsepto kasi nun, kapag tatay mo, hindi mo kailangan mag-beg. Hindi mo kailangan magmakaawa to the point na parang sobrang, alam mo yun. Although sa nature natin, minsan sa pagdidisiplina kasi, hindi natin kailangan na, pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakihin ng bata sa saya. At sa katawa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Ibig sabihin, kung ang batang yon puro kaginhawaan ng naranasan, posible pagdating ng panahon hindi maging independent. So, ganun yun sa atin. Pero sa konsepto ng tao, ay, sa konsepto ng Diyos, hindi mo kailangan mag-beg. So, hindi applicable sa pagre-rebuke ng anumang gawa ng kaaway, yung ginawa ni Queenie. Ano nangyari kay Worky? Nung sinabi niya, Worky, go back. Sige na. Tapos nagwag pa yung tail niya, di ba? Di ba? So, ibig sabihin, mas lalo pang naaliw si Worky nun. Yung approach si Joshua. With authority. Natakot yung aso bumalik. Ganun din ang gawa ng kaaway. Kapag sa bahay natin, kapag meron tayong naranasan, either yung ating mga mahal sa buhay, hindi ganun ang pagre-rebuke. Hindi ganun ang pag-resist. Hindi ganun ang paglaban against the evil na lalambingin mo siya. Kundi with authority. Binigyan tayo ng authority, amen? Dominion over them. Pag sinabing dominion, nandito ka, andito yung gawa ng kaaway, you have dominion, meron kang kakayanan na palayasin. Amen? Yes. So, ganun ang ginawang kapangyarihan sa atin ng Panginoon. Thank you. Oh, sweet ng mag-asawa. Next. So, the question is, hindi pa yun yung mismong question na mamaya, may quiz tayo mamaya eh. Do you believe that everything that happens in life is totally from God? Now, malinaw na sa atin na hindi po ito lahat galing sa Panginoon. Ang sakit karamdaman hindi po galing sa Panginoon. Ang kahirapan po hindi po galing sa Panginoon. Ang pagre-rebelde hindi po galing sa Panginoon. Lahat po ng pangit ay hindi galing sa Panginoon. Amen? Kaya kung yung katabi mo, matik gwapo yan, galing yan sa Panginoon. Matik maganda yan, galing yan sa Panginoon. Next. If sickness, yan, galing ba yan sa Panginoon? Hindi po. If failure in business, hindi po. If losing a job, hindi po galing sa Panginoon. Yung pagre-rebelding anak, yung anak na rebel, hindi po yan galing sa Panginoon. Pero bakit may tinatawag na Romans 8:28, the all things work together for good? Ayan na. The misinterpretation of Romans 8:28. Sinong alam nung verse na yon? Alam daw ni Eunice. Sige nga, i-recite mo nga. Actually, yung all things. All things work together for good for those who love God. Focus tayo doon. Sa all things work together for good. Next mo. All things work together for goods means, ibig sabihin, lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, pag sinabing all things, lahat, di ba? Maganda man o masama, ito daw ay para sa ikabubuti mo. Tama? So, ganun daw yung sinasabi. All things work together for good. Now, may tanong ako. Yang verse ba na yan ay para sa mga unbelievers? Hindi po. Bakit? Balik tayo doon. All things work together for good for those o to love o to them that
love God. Only naniniwala at nananampalataya kay Kristo. As simple as that. Ganun lang kasimple. So, hindi natin dinidiscriminate yung unbelievers dito. Actually, this is a challenge or encouragement sa atin para maabot pa sila. Kasi para, yun nga, masaya ang buhay Kristiyano. Amen? To them who are called according to His purpose. Next. So, the question is, yun nga, hindi kasama. Yan. Minsan may isang kwento po, ano nakikita ninyo? Nabangga. May dalawang mag-partner na nag-drive at nabangga sila. Palagi all things work together for good. Pwede nating sabihin. Hindi pa kasi natin alam yung sitwasyon. Pero nung ninext na ni Isaiah, due to influence of alcohol and drugs. Ngayon, because daw, saan? Sa pagiging lulong nila. Ngayon, sinong may kasalanan? Pwede mo magsabihin na gawa yan ng Diyos. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Ikaw ang nag-decide niyan na ano? Na magpakalulong sa bisyo at to the point na ikinamatay mo. So, hindi po yan control ng Panginoon. Control ng Panginoon to the point nagpadala ang Panginoon sa taong yun ng mga tao na ihikayat sila na wag nang gumawa ng pagdodroga na yan. Pero ang choice pa rin niya, iniwasan pa rin. Yun yung part ng Panginoon. No? Pero hindi niya panghihimasukan yung pagpili mo. Amen? Next. At may isang preacher ang sabi niya, alam niyo po yung nangyari dyan sa dalawang magjowa. All things work together for good. Nangyari yan for a reason. Palagay niyo tama yung sinabi niya. Tama yung sinabi ng preacher. Hindi. Why? Kasi the Romans 8:28 is exclusive only for those who love God. All things work together for good for those who love God. Galing, no? Hindi niyo nababasa sa ticket na nung ni-receive niyo si Jesus? Actually, nung natanggap natin si Jesus Christ, may ticket yun, may nakalagay doon. Yung mga inclusion ng ating meals. Di ba? At kasama doon, na all things work together for good, ano man ang mangyari sa'yo, yan ay para sa ikabubuti mo. Pero paano, kasama ba doon yung mga wrong decisions mo? Sa all things work together? Hindi po. Kasi yung wrong decisions mo yan na hindi para sa purpose ng Panginoon, hindi po kasama yan dyan sa verse na yan. Next. And we know that all things work together for good to those who love God. Next. Yan. Ito po. Hindi po pinatay ng Diyos ang teenagers for a reason. Hindi po. Kanino pong may kagagawan? Sisisihin niya na naman yung demonyo. Demonyo po yung hindi po. Ang may kagagawan nun ay based sa iyong pagpili. Paano naka-impluensya ang demonyo? Paano naka-impluensya ang evil? Sa paraang, hinikayat na magumon. Di ba? Hinikayat lang. Pero anong nangyari? Naging choice pa rin nila at the end of the day. Kaya, ang ending nila, death. Di ba? Untimely death na tinatawag. Alam niyo po ba na ang evil ay wala pong pangil? Kumbaga, imagine niyo isang, sobrang, wala nang ngipin na tao, tapos kinagat ka. Di ba? Nakakiliti. Exactly. Kasi, ang ginagawa ng evil, pag kinagat ka, makikiliti ka, pleasure. Pleasure. Yung ikinahiginhawa ng katawan mo. Pero ikinasisira naman. So, ganun. Kikilitiin ka lang. Kasi, paano kung kagat? Pag kinagat ka ng demonyo, lalayuan mo siya. Kasi kinagat ka eh. Ang ginagawa ng strategy ng demonyo, kinikiliti ka lang. Kasi nga, ang balak niya ay i-win ka niya. Tama? With pleasure. Yung sa pamamagitan ng mga pleasure ng mundo. So mag-drugs ka, nakakahay ito. Ha? Mag-alcohol ka, makakalimutan mo ka sa makakalimutan mo yung problema mo. Pero pag kinabukasan naman, actually hindi ako nakaranas ng ganyan Pero ang madalas sa observation ko, kinabukasan, may hangover. Yung hindi siya makapag-work, ang sakit ng ulo niya, parang, panindigan mo yan. Inom-inom ka kasi wala ka namang mapapala dyan, sasakit pa ulo mo kinabukasan. So, pleasure. More on pleasure. Yung hatid
ng kaaway, no? Kaya God didn't kill those teenagers. At wag naman nating sisihin yung yung counterpart, no? Wag nating sisihin na gawa yan ng demonyo. Wag nating laging sisihin kasi minsan tayo din. Kasi may ano ka naman may chance ka naman even tinukso ka ng devil, may chance ka naman na tumanggi. Bakit hindi mo ginawa? Bakit grinab mo pa, di ba? Kaya wag natin laging sisihin, kawawa naman 'yun. Lagi na lang siya. Next. It was the teenagers. Sila po talaga ang reason kung bakit. That was a natural thing. Natural yun na nangyari. Tama? And God wasn't a source of it. At hindi ito ang Diyos ang may dahilan. Now, malinaw na ba sa atin? Amen? Malinaw na ba? Na hindi lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Tama. Next. The question is all things work together for good includes unbelievers? So, yun na nga. Hindi po kasama. Next. Ayun na. And we know that all things work together for good. Yun. Na-emphasize yung to them that love God and to them who are called according to His purpose. Next. Ngayon, tanong. Ang pagpapatuloy ba sa kasalanan? Sandali. Last na ba yan, Saya? Okay, hindi pa. Kala ko yan yung activity natin. Hindi pa pala. Ang pagpapatuloy ba sa kasalanan ay sa dyablo? Ito na ba yun? Wait lang po. Sandali lang po. Ayun na ba yun? Ito na yung last. Hindi, meron pa ito sa baba. Ayun, meron po. Ang dami pa. Hanggang dito to. Okay, sige. Hindi pa pala. Okay. Ang pagpapatuloy ba sa kasalanan ay sa dyablo? Tinagalog ko na yan, mas madali na. Sige, kuha tayo ng recitation ngayon. Kasi, dahil discipleship po ito, pwede po tayong sumagot at magtanong anywhere, anytime, at anywhere, sa ating kinaupuan. Anyone, ang pagpapatuloy ba sa kasalanan ay sa dyablo? Actually, obviously. Opo, tama po. Opo, napaka-simple as that. Ang pagpapatuloy sa kasalanan ay sa dyablo po. Tama. Kasi pinalaya ka na nga sa kasalanan eh. Bakit magpapatuloy at babalik ka pa doon? So sa dyablo talaga siya. At ang pagkakasala ba ay good? No, it's bad. So, pag bad, saan galing yan? Matik yan. Next. So, ang pagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo sapagkat simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos, eto na, si Jesus, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ganda ng entrance ni Lord, no? Alam nyo, ang galing ng concept ng Bible tsaka ng nature ng mundo. Kasi, kailangan mong maranasang mainit kapag may konsepto ng malamig. Tama? O yung init, paano mo nalaman? Kasi alam mo yung konseptong malamig. Laging may dalawang part. No? Alam mo na mababa kasi alam mo may konsepto ng mataas. Alam mong pangit kasi may konsepto ng maganda. Tama? Alam mong maganda, alam mong masama kasi may konseptong mabuti. Si Jesus, anong nangyari muna? Naging makasalanan ang mundo, at para mapatunayan na merong tutubos doon, dumating sino? Si Jesus. At ang lahat ng yun, nabura dahil sa kanyang ginawa. Galing, no? Ganun lang kasimple ang mundo. Ang mundo ay balanse sa pagiging hindi balanse nito. The world is balanced because of its imbalance. Nagiging balanse ang mundo kasi laging may dalawang counterpart. Tama? Galing, no? Balanse dahil sa pagiging hindi balance. Hindi laging mag-isa. Dalawa lagi. Next. Those who are walking in God's calling, yan na po. Sa lahat po ng nagpapatuloy, katulad po ninyo, ay nag-resist sa devil. Ay tinatakbuhan, ay fight against the devil. Hindi po yan binababaran, kundi tinatakbuhan. Next. Those who are loving God, if they encountered struggle, ito na po, kapag sila po ay nakaranas ng anumang problema, suliranin, God can turn it around and use it for good. Dito na nagiging applicable yung all things work together for good.
Kapag nakaranas ang Kristiyano ng struggle, na yung verse sa Bible na na you will not know now, but later. Hindi mo nalalaman sa ngayon yung nangyayari, pero mamaya malalaman mo. So may purpose ang Panginoon. So doon na yun. Pero ito ay exclusive lamang po para sa mga mananampalataya at nagmamahal sa Panginoon. God does not control everything in our lives. Malinaw na sa atin. Next. And po, there is an enemy that comes to steal, and destroy. But Jesus come to give us life. Ito po. Sa ating closing, ito mayroon akong konting kwento. Next mo. Next mo. Si Jesus ay hindi katulad ng tao. Hindi katulad ng tao. Na ano? Ano? O hindi katulad ng tao na... Teka nga. Para mas maganda. Ang tawag po dyan ay infographics. Sa mamamagitan ng mga pictures, magkikwento tayo. Kaya lang po So, habang hinahanap ko po, pwede pong may kumanta. Sino pong pwedeng mag... Eto po, wait lang. Eto po, kung ang Diyos daw ay merong physical na pangangatawan, katulad ng nakikita nyong yan, na nagbibigay daw ng ng cancer, ng mga sakit katulad ng cancer, deformities, yung mga kapansanan, depression, kalungkutan, di ba? Kung si Jesus daw ay ganoon, ano mangyayari sa kanya? Siya ay aakusahan na At siya ay aakusahan, o ibig sabihin kakasuhan, at huhulihin, dadakpin. Bakit? Sa kanyang ginawang kasalanan. Kasi kasalanan yung magbigay ka ng ng sakit sa iba, ng kahirapan sa iba. So, yan po ay isang kasalanan dito sa batas ng tao. Tama? At pwede kang hulihin, no? Katulad ng picture na yan. Next. Ayan, at maikulong. Next mo. Next mo nga. Limutan ko na. Ngayon, ang Diyos ay hindi, hindi. Isa pa. Yan. Ito. Ngayon, iniisip natin na ang Diyos ay maawain o merciful sa atin. No? That any person, yan, na hindi katulad ng mga, bakit parang naiba? Wait lang po panindigan ko to. Sige nga, next mo nga. Nakalimutan ko. Medyo napa-advance kasi yung paggawa ko nito kaya nakalimutan ko. Okay, ito. So, yung concept niyan, next mo na nga para mag-quiz na tayo. Ayan, sige, next mo nga para maalala ko. Ayan. So, ang gawa ng demonyo ay puro mga katulad nito. Ang tawag dyan ay disaster. Disaster, sakuna. Ngayon, ang tanong po, ang earth ba ay gawa ni Jesus? Gawa ng Panginoon? Yes. Siyempre, gawa ng Panginoon. Pero hindi niya po ginawa yung mga disaster para ipahamak ang tao. Tama? Kasi natural po yan. Natural po yan na nangyari. So, hindi po yan gawa ng ating Panginoon. Katulad po ng insurance na to. Yung AXA, PhilAm, BDO. Sa po ba, tita, may Tita Len, meron ba kayo insurance sa Bank of Commerce? Wala pa, Coco Life, under ba yun? So, bakit ko ba natukoy ito?
Kasi ang lagi nilang sinasabi doon, ito yung tinatawag na acts of God, na tinatawag, kapag nangyari daw yung acts of God, may mga exemption sa policy. Parang ganon. Pero sa palagay ninyo, sabi kasi ng mga policy nila, acts of God, katulad daw ng earthquake, ng bagyo, ng dilubyo, at kung ano man, kinategory sila as acts of God. Ngayon, tama po ba yun? Bakit? Kasi hindi naman po ang Diyos ang may gawa nun. So kapag, ayun, acts of nature ang pinakamagandang term. Kapag may nag-alok sa inyo ng insurance sa sinabing sa dulo ng when acts of God occur, parang ganon, yan, dun mo. Huwag na kayo kumuha kasi kasi mali yung pag-unawa niya sa Biblia. Di ba? Kasi ganun yun eh. So, yun ang tinutukoy ng mundo. Acts of God, galing daw yan sa Panginoon. Hindi po. Hindi po galing yan. Kasi pangit po yan eh. Hindi po yan galing sa ating Panginoon. So, next po. Pasensya na nakalimutan ko yung gitnang part. Ito po, ang conclusion po, ang good ay equals to God. As simple as that. Kahit ito lang po yung baunin ninyo. Lahat na nangyari sa buhay ninyo na maganda, galing yan sa Panginoon. At lahat ng pangit na nangyari sa inyo ay hindi po yan galing sa Panginoon. Next. So God is not guilty. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? At so, sagutin natin yung mga questions through interactive. Menti.com. Sige po, bibigyan ko kayo ng 2 minutes para i-connect yung mga phone ninyo at i-access ang menti.com. Sana lahat ng may mga cellphone. Kasi para makita natin yung mga sagot nyo rito. Makikita natin yan. Menti.com. M-E-N-T-I.com. Menti. Menti. T-I. Tango, India. Mama, yan yung mga code. Wait nyo po yung code. I-login mo yung ko pala. Yung account ko. Login ka. Yung hotspot. Ano bang nilagin ko doon? Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining through me every day. Okay na po. Sige po, ito po yung code niya. Wait lang Medyo lumoloading eh. Okay na ba? Lahat na ba? Gusto ko sana lahat para yung insight po ninyo ay
Teka, medyo mabagal internet natin eh. Wait for the code. Gusto mo Gomo? Ano ba yan? Ano yung smart? Gomo? Ay, Yeah. never mo na lang. Nalapit na po. Wait lang. Tapos pag lumabas yun, ayun na, ayun na, ayun na. Ako. Sino ba may malakas na ano dyan, na internet? Ano sa'yo? Sige nga. Thank you. Ay, yung kay tita pala, yung pang live, sorry. Pwede natin gamitin. Yung G8, thank you. Thank you. Okay, mabagal. Okay. Eto na po, tita. Sensya na po, ah. Yun, bilis ah. Yun. Tapos yung dun sa ito. Ito yan. Yan, pinitin mo yan. Tapos present. Present mo na. Tapos ini ipakita mo. So, ito po yung code. Pwede nyo ring i-scan sa mga hindi pa nakakapag-open. So, yung mga nasa online po natin, hello po, good evening. Pwede po kayong makisali dito. I-access nyo lang po yung mentimeter.com. Mentimeter.com. Yan, palakihin mo. Tapos, mo, F11. Yan, very good. Yan, oh. And yung code po, paki-comment nga po sa chat box dyan sa online. 2466 2251. 2466 2251. 2466 2251. So paki-comment din po doon sa sa ating chat dyan sa may live para po makasali po yung mga nasa online. At ito po, pwede nyo pong lagyan ng yung bawat comment ninyo, bawat sagot ninyo, lagyan nyo ng dash tas pangalan ninyo. Kung gusto niyo ma-recognize. Kung ayaw naman, kahit wag na. Optional lang. Sige po. Now, the first question is, ang Diyos ba, hindi naman to time pressure. Ang Diyos ba ay dahilan upang ang mga tao ay matukso sa kasamaan? At bakit? Go. Sagot ninyo. Oh, ayan, yan. Enter a word. Tapos, di ba parang tatlo yata yan eh. Kahit saan dyan. Tapos submit yung gusto ninyo. Basta nakakonect lang yan, saya, para na-update. Wala pa? Wala pang sumasagot? Ayun! No, cause God is good. Kaso maliit yung God mo. No, cause God is good only. Hindi dahil ang Diyos ay mabuti. Yan. Edni? Diri daw. No, hindi. Di ba? No. Dahil good lang siya. Panis. Ayun yung lagyan ng pangalan nyo? Kayo talaga no? Yun, mabuti. Nope. Huh? Diri. Sabi ko, bakit Walang iba hindi nag-i-explain Lagyan nyo. Ayan, no. In God, I am complete. Yun. Hindi. Dahil ang Diyos ay, mabuti. Ayan na. Sa Lord lang nanggagaling ang
Dumadami na. Sayang hindi nakikita nung sa ano no, sa nasa online. Yan, no, God is good always. Yan. Okay na. So, marami naman na natuto. Tama, no? Ang Diyos ba ay dahilan upang ang mga tao ay matukso sa kasamaan? So, hindi po ang Diyos ang dahilan. So, hindi na natin masyadong mabasa. Yan, no, good and perfect gift is from God. Napuputol pala, no, kapag ano, ibuo. Yun. Maikli lang ang gawin ninyo para medyo makita. Okay. So, malinaw na sa atin. Malinaw na ba? Malinaw na. Next natin. Next question. Ay, hindi. Teka lang. I-support natin ng verse yun. Kasi may verse po yun eh. Sorry. Sagutan nyo muna yung ano, pangalawa. Balik mo sa pangalawa. Yun, saan nagmumula ang mabubuting regalo? Every good and perfect gift is, yun, from above. Yun, kay Lord po. James 1:17. James 1:17. Okay, God, sa Diyos. Paki-close nga to, Saya, para ano? Close mo to. Ito. Tapat mo dito. Yan. Para makita. Yan. Kay Daddy God. Sa ating Diyos. Sa Lord po, sabi ni Jude. May nakita rin akong pangalan sa bakas. Iba kasi ayaw eh. Dahil ayaw niyang banggitin yung pangalan niya, si Jude na lang yung sinabi niya. Yun. Okay, wala nang ibang sagot. Wala namang ibang sagot dyan, di ba? Okay, next question. Pa-close mo lang agad. Sino ang magnanakaw? Baka may ibang sagot dyan, ha? Na ang tanging nais lamang ay... Sino yung tikyo? Dami niyong alam, ha? Si Bolong. Ay, iba yun, ha? Sweet ko po. Ganyan yung mga estudyante ko dati pag naglalaro kami, ang iingay nila. Parang kayo din eh. Ha? Ano na? Naka-live. Loko talaga itong mga estudyante kong to. Ang enemy. Okay. Sorry, hindi ko nabasa yung kanina. Hindi ko na-comprehend kung sino yun. Pero nagbabasa lang po ako dito, ha? Wala po akong anumang ano. Okay, ang magnanakaw po, para hindi po ma-mislead ang iba, ha? Ang magnanakaw po, ang devil po ang magnanakaw na tinutukoy. So, ang kanyang nais lamang ay pumuksa, pumatay, at mangwasak. Anong verse ngayon? John 10:10. Next. Ito na. Ano ang kanyang mga layunin? Teka, tingnan ko nga. Actually, kay ano yan eh. Sa evil yan eh. Sa evil yan, hotdog. Ano ang kanyang mga layunin? Steal, kill, and destroy. Tama. Wala bang ibang sagot na may kinalaman din dyan? May nagsasagot ba sa online? Palagay nga ng pangalan ninyo para makita namin. Yan o. Actually, halos lahat ng bad na bagay ay nakikita ko rito. Lahat ng pangit. Uy, grabe naman. Manira, mamuksa, pumatay, magnakaw, dubad, pagpapaliwanag ng iskinita.
Pagpapaliwanag ng iskinit. Ano ba yun? Meron yata tayong ibang natutunan kanina eh. May ninja oh. May ninja pa. May hotdog pa. Okay. So, maliwanag sa atin na yun ang kanyang layunin. Next. Next question. Eto na. Ano ang dahilan kung bakit dumating si Jesus? Eto na. Anong reason? Wag nyo naman yung pinaka nasa verse, alam naman natin yun eh. I-elaborate ninyo ng mas nauunawaan ng iba. Ayan, to give life, to save us, abundant. Ayan, give life. To give us life, para maligtas tayo. Amen. To the full and abundant. Hindi lang buhay, kundi magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Makukulit kasi mga person. Give us life to the full. Ito, ang ganda. Give Zoe kind of life. Ganda. Kung sino ka man nagsagot na yan, si Zoe yan. Zoe means abundant life. Ayan na, madami na. To save us from sin, to save ng people. Wala ko si Jamis nagsulat nito. To give life. He came to redeem us. No? Ganda. To reconcile us with God. Give us eternal life. Because He loves us. To prosper us. Pasaganahin tayo. Hindi lang tayo bigyan ng buhay, kundi pasaganahin pa. So, matindi. Anong dahilan kung bakit dumating si Jesus? Ito po ang mga dahilan. Sa madaling sabi, lahat ng magagandang bagay. Yun po ang reason niya. Okay. Next. Last na ba yan? Hindi pa naman. Ano ang resulta ng pagpapasakop ng iyong sarili? Medyo malalim ang no? Pagpapasakop ng iyong sarili sa Diyos at paglaban sa Diablo. Ngayon, ano na yung naging effect sa'yo? Na ikaw ay nagpapasakop na sa Panginoon at fighting against na, lumalaban ka na sa gawa ng kaaway. So, ano na yung naging resulta sa'yo? Anong naging implikasyon sa'yo nun? Okay, tama, the devil will flee. Napabuti, tama, napabuti ang lagay mo. With authority over them, GG life, feel God's goodness fully. Pinagpalang buhay si Jason, sa Jason. Wala internet. Freed, pinalaya. Protected. Have a blessed life. Magandang buhay. Naging mabait ako po. Ay, bait nga. Katagumpayan. Victory. Praise God. I'm free with flying colors. Panis. With flying colors. Blessed daw, sabi ni Enyok. Bless. Timino na ako. Ano yung Timino? Tumino. Si Timino nakalagay. Tumino na ako. Siyempre, nakakatino talaga yon, no? Ano pa? Goods full, okay. To have a complete life, no? Complete, parang sentrum. Victory, protected. Pumogi, meron. Pumogi. Siyempre, mas pupogi ka talaga kapag ikaw ay nasa Panginoon. Magandang buhay, nagkaroon ng kapayapaan. I have shalom peace. Shalom. May hindi pa ba ako nabasa? Okay. So, yan po, yung naging implication sa atin. Sarap, no? Next. Ito na. Sinasabi ba ng Romans chapter 8 verse 28 na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos? Sige, pakisagutan. Lahat ba ay galing sa Diyos? Tulad ng pinag-aralan natin kanina. No! Lagyan nyo naman ng konting explanation. Lagyan nyo ng konting... Galing, ha?
Parang iba-ibang version na ano ah. Only. Tama, ang ganda, no? Only all good things. Ganda. Galing na nagsagot. Lahat lang ng mga mabubuting bagay. No explanation. Hindi na kailangan kasi no lang daw. Ner? Arte, ah. Na? No? Hindi daw sabi ni Demi. Demi, sino yun? Yesn't? Yesn't? Arte, no? Okay. Hindi po, sabi nyo. Aba, tindi na ito. Hindi po, sabi nyo. Masunurin sa akin, ha? Huwag sa akin. Sabi ng Bible yun. Sabi nyo? Sa bagay, narinig niya sa akin. Pero sa Bible po yun, sabi ng salita ng Diyos yun. Yes, tama, right, amen. Ano daw? Hindi. Definitely no. Yeah, no. Kasi nga, all those who love God lang. Okay. So, ganun lang naman yung sagot niyan. And may next pa ba niyan? Okay, meron pa. Ang sakit ba ay galing sa Diyos? Oh, basic yan. No. Why? Lagyan nyo ng why. Konti. Ang konti explanation. Hindi po. Galing kay enemy. Ayun. Siya ang nagpapagaling. Oy, hindi oh. May emoticon, no? Definitely not. Oh, may Englishero to ah. Hindi, because it's not good. Galing kay enemy. Si Satan ang nagbigay. Tama. Satanas. Hindi kasi galing sa devil. Wow. It's devil. Gawa ng demonyo. Hindi raw ulit, sabi ni... Sickness. No. Healing, yes. Ganda. Siyempre, hindi po. Oh, may emoticon na nakagano, no? It's no. Okay. So, God is good. Mabuti ang Diyos. Pero pang isa pa. Last. Okay. Ano ang layunin ng anak ng Diyos kung bakit siya ay nahayag? O, ito na. Ano daw yung reason kung bakit si Jesus ay kailangan pumunta dito sa mundo? Anong kailangan sa palagay ninyo? Destroy the work of evil. Ganda. Diin na diin. John 10:10 yan. Naku, parang humirap yung question ah. Ayan na. Para baguhin ng mga tao at magbalik sa Kanya. Deliver us from evil, destroy the enemy's work, para masave ang first ones. To free us from sin, palayain tayo sa anumang kasalanan. Save mankind. Ganda. Destroy the enemy's work, para maligtas. Save us and give us a good life. To give us eternal life, yun ang pinakamahalaga po, no? Walang pinakamabuting bagay na matatanggap mo dito sa lupa, kundi ang kaligtasan na galing sa Panginoon. To express His love to people. Hindi pa lang tutuloy, no, napuputol. Para numunyin nga talanan. Ano to? Para numunyin nga talanan. Yung may Bisaya tayo. So, shoutout sa mga Bisaya natin dyan. Tagalogin nyo po. Have a Zoe life. Give us freedom. Siya lang ang qualified. Ang galing ng sagot niya, no? Kasi ang tanong, anong layunin ng Diyos kung bakit siya inahayag? Actually, yun nga yung mga reason. At syempre, sino lang ba ang qualified? Walang sino man na pangalan, kundi pangalan ni Jesus lamang. So much love for us.
and marami pang iba. Maraming salamat po. Salamat sa inyong respond. So, ito po ay nagbigay tulong sa iba para mas malinawan tayo sa mga katanungan ng bawat isa. So, yung Mentimeter, pwede nyo gamitin yan for interactive na mga question and answer, na pagsagot sa question and answer. So, maraming salamat po at pwede ba tayong tumayo at manalangin? Salamat sa Panginoon sapagkat ni-reveal niya ang mga salita niya in form of nag-enjoy tayo at naging interactive ang ating usapan. Thank you, Lord, for this night, Panginoon, na biyaya niyo sa amin. Salamat sa iyong mga paraan, mga kaparaanan para kami ay pagpalain, Panginoon. Para kami po ay i-bless sa aming buhay. We all know, Panginoon, that not all things, Panginoon, na nangyari sa aming buhay ay dahil sa iyo. Only the good things, Panginoon, came from you, Panginoon. And those bad things, Panginoon, ay patuloy namin, Panginoon, i-resist. Fight against, Panginoon. Hindi labanan, kundi takbuhan ang lahat ng gawa ng kaaway at tanging piliin lamang, Panginoon, ang iyong kabutihang alay sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, at we declare sa aming buhay the victory of our lives. Panginoon, sa mga susunod na araw, sasamahan mo kami, Panginoon, ng may galak sa aming mga puso at laging pauunawa na you are not guilty sa lahat ng mga masasamang bagay na nangyari sa amin. But, Panginoon, we are blessed, Panginoon, sa lahat ng good things na binibigay mo sa aming buhay. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ay aming panalangin. In Jesus' name, Amen.